May mga hawak na ebidensya ang NBI na inaasahang magiging susi sa kaso ng umano'y engkwentro na ganap sa Atimonan, Quezon nitong linggo. Para mapabilis ang investigasyon, 3 grupo ang binuo para matukoy kung tunay nga bang shootout ang nangyari. Balitang hatid ni JP Soriano. 2 laptop at hindi bababa sa 12 cellphone. Ilan lamang ito sa mga gamit na na-recover mula sa 2 sasakyang nakaengkwentro di umano ng mga pulis sa Atimonan, Quezon noong linggo. Ang mga ebidensyang ito raw ay inaasahang magiging susi sa kaso. Aalamin daw ng National Bureau of Investigation kung sino-sino ang mga nakausap na mga nasawi bago ang sinasabing engkwentro. Basically para ma-determine kung ano yung mga contents niya. So possible na ma-determine yung mga contents ng phone, saka sa SMS, call logs, and other information na. 2 sa mga cellphone pag-aari raw ni Vic Siman ang itinuturong miyembro ng isang gun for hire group. Pero sabi ng hepe ng Quezon Police, wala sa order of battle nila ang napatay na si Siman. Nasa order of battle niyo ba ho si Vic Siman? Ay, wala po. Wala. Wala po. So, operator ho ba siya ng wedding o STL? Ano po ba? Sa amin po, dito sa lalawigan ng Quezon, ay wala naman po siya dito sa order of battle sa anumang activity. Dahil dito, bahagya raw na ibsa ng pagdadalamhati ng mga kaanak at kaibigan ni Siman. Dapat nga magkaroon lang ng patas na investigasyon. Wala naman kaming para habulin kung ano pa man dyan. Basta ang importante, bigyan na lamang ng katarungan yung mga taong mga nawala. Para mapabilis daw ang paggulong ng investigasyon, 3 teams ang binuo para hawakan ng kaso. Misyon nilang tukuyin kung shootout o rob-out nga ba ang nangyari. Isang grupo ng mga investigador ang nagtungo sa Quezon. Ang Death Investigation Division naman ang naatasang sumuri sa mga nakalap na impormasyon ng mga investigador. Sa pag mga ganyang issue, whether it was a shootout or a rob-out, importante talaga ang mga results ng the physical evidence and then the results ng autopsy. Sa ngayon, marami pa raw nakikitang inconsistencies ang Pangulo. Una rito, ang hindi pagsunod ng mga pulis sa ilang protocol. Nasusugatan o lumamatay tayo sa checkpoint, hahabol yung perpetrators after ng checkpoint. Dito parang sa checkpoint mismo naubos lahat no supposed to be the way. Palaisipin din daw kung bakit may mga kasamang otoridad ang napatay na grupo at may dala pa silang pera. Higit sa lahat, bakit daw na-wipe out ang isang grupo samantalang isa lang ang nasugatan sa hanay ng mga pulis? Use of deadly force is only authorized in self-defense or defense of others. So that also has to be established. Ang sagot sa mga katanungang ito, inaasahang manggagaling kay Police Superintendent Hansel Marantan, ang lider at nag-iisang nasugatan sa hanay ng mga pulis nang mangyari ang barilan. Iginiit ni Marantan na lehitimo ang nangyaring shootout. I started texting the regional director na, sir, may ganitong information na on board 15 to 20 fully armed men, and I intend to validate it through a checkpoint para malaman natin kung if it's indeed it was Vic Siman on board and his company. Pinabulaanan din ni Marantan ang alegasyong siya raw mismo ang bumaril sa kanyang sarili. JP Soriano, GMA News.